Chinese Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawala ng tirahan kaya nasa evacuation center muna ang nasa 60 pamilya sa Navotas nang bumagsak ang pader na harang sa ilog nitong Sabado. Sa lakas ng ragasan ng tubig, hindi lang mga bahay at gamit ang tinangay, kundi pati ilang residente na maswerteng nakaligtas. May pansamantalang remedyo pero pinangangambahan pa rin ang baha dahil sa ulan at high tide, kaya pinamamadali na ang pagsasaayos sa pader. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi ko nabiyak po yung pader! Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose Celeste! Tulong! Tulungan niyo kami! Nagpanik ang ilang taga-barangay San Jose sa Navotas nitong Sabado nang bumigay ang river wall sa likod ng mga bahay sa Celestino Street. Pinasok tuloy ng rumaragasang tubig ang mga bahay. Kami tulong! Please! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulungan niyo ang mga tao dito. Tulungan niyo. Oy, mga taga-looban sa Celeste! Magsipagano na po kayo ng gamit niyo! Nabiyak po yung pader! Maging ang pansamantalang remedyong sandbag, gumuho rin kahapon. Animoy tubig sa dam na bumulwak ang tubig. Nahanap namin ang humihingi ng tulong nitong Sabado. Sabi ni Flora Pascual, hindi niya alam kung paano magsisimula ulit matapos bahain ang kanyang bahay. Sa totoo lang po, hanggang may trauma pa po ako. Nasa pool din ng tubig ang bahay ni Maria Teresa kaya inanod siya at kanyang anak na lalaki. Inagos po ako hanggang doon. Malakas po talaga. Pag-aagos po ng tubig, buti na lang po, is nakahawak ako sa pader. Dito po. Pagkahawak ko na yun, hinawakan ko yung anak ko agad. Sa ngayon, mga sandbags yung inilagay ng lokal na pamahalaan para pansamantala na matigil yung tubig dagat sa pagpasok sa mga bahay dito sa Barangay San Jose. Pero nangangamba yung mga residente lalo na kapag high tide. Tulad kanina ng asahan ng Navotas City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ang 1.7 meter high tide bandang alas 2 ng hapon. Mabuti at hindi umapaw ang tubig o nagiba ang mga sandbag na harang. Yun nga na po yung request namin, hindi lang po ito magawa. Pati po sana hanggang doon, yung po nakahapay po na pader din, baka sakali pwede. Paliwanag ng CDRRMO, pag-aari ng pribadong kumpanyang A.H. Aurolio & Sons Rizal Slipway ang pader. Sinubukan naming humingi ng pahayag sa kumpanya pero direkta na raw sila nakikipag-ugnayan sa City Hall at aayusin ang pader ngayong linggong ito. Kausap na po natin yung may-ari ng kumpanya ay papalitan nila yung pader po na yan. Kaya lang ngayon po kasi, syempre hindi naman matatapos ng isang araw po yan. Tama, opo. So magtataas na naman yung high tide so kailangan may gawin tayong temporary na paraan. Ang gagawin lang naman ho dyan ay bubuhusan lang po nila ng semento. Ipe-permanente na ho nila yung bakod para po dito. Ayon sa CDRRMO, matagal na dapat kinumpuni ang pader. Unfortunately, kung titingnan niyo ho yung mga bahayan, parte na ho ng dingding nila yung wall eh. Para nakiusap na huwag mo nang gibay kasi maapektuhan yung mga nakatira dito eh. Nasa 40 hanggang 60 na pamilya naman ang apektado ng pagbaha na nasa evacuation center na. Nahihirapan namang bumaba ang tubig sa ilog dahil nasira nitong Mayo ang Malabon Navotas floodgate. Ayon sa MMDA, magagawa na rin ito bukas. Kung naisasara po natin yon, yung tubig dagat po during high tide hindi makakapasok. Nagbigay naman ng mga gamot kontra leptospirosis ang City Health Office. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tataas ng 50 piso ang minimum wage simula sa ika-18 ng Hulyo pero para lang sa Metro Manila. Malayo rin ang halaga ng dagdag sahod sa panukala ng Kamara at Senado na para sana sa buong bansa pero bigong naisa batas. Nakatutok si Dano Tingkungko. 200 pesos ang panukalang wage hike ng Kamara noong 19th Congress habang 100 pesos ang panukala ng Senado. Hindi na yan umabot sa Bicameral Conference Committee pero bago pa man yan, ganito na ang pahayag ng palasyo. We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns
ng lahat ng stakeholders. Kaya alinsunod sa dati ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na wage review sa kada anibersaryo ng wage hike sa kada rehiyon, nagdesisyon ng Regional Wage Board ng Metro Manila na magpatupad ng aumento sa sahod simula July 18, halos isang taon mula ng huli nitong wage hike. Itataas yan sa 695 pesos para sa non-agricultural sector. Pero 50 pesos lang ang wage hike, kalahati ng panukala ng Senado at malayo sa panukala ng Kamara. O mahigit 1,000 piso sa isang buwan. Pareho lang ang itinaas sa agri-sector, pati sa mga service o retail establishment na 15 pababa ang empleyado at manufacturing naman na 10 pababa ang empleyado. Kulang yung 50 pesos kung yan ang idagdag nila. Kasi sa mahal naman ang bilihin. Lalo na ako, may 5 anak ako. Okay sa akin kung 150 or 200. Pag naipon naman siya ng isang buwan, malaki na rin yun. Pambigas na din yun. Sana maibigay nila agad para makatulong sa lahat na nangangailangan. May ilan mang nabitin, sabi ng Employers Confederation of the Philippines, mas mainam na ito kumpara sa mga panukalang wage hike sa Kongreso. Kahit na marami sa mga miyembro namin ng medyo hindi masaya, we will try to convince them and live with it. Yun ang ano namin. Kesa rin sa legislated wage hike na masyado politicized, masyado emotional at hindi nagdaan sa proseso. Kabilang sa batayan, ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang 5.4% na paglago ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o GDP nitong first quarter. Ang pagbagalaan nila ng pagmahal ng mga bilihin sa Metro Manila na nasa 1.7% nitong Mayo at unemployment rate na nasa 5.1% naman noong Abril. Kinilangan balansehin ng mga yan dahil sa pangambang mauwi ang taas sahod sa pagmahal ng bilihin at sa bilang ng trabaho. Siyempre, tataas. Depende sa kumpanya. Meron naman yung component nila ng labor, malaking percentage sa operation. Pagka yun yung tinaasan mo, mapipilitan magtaas ang presyo iba. Yung iba naman, mapipilitan magpawas ang tao kung hindi nila kaya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkuong ko, nakatutok 24 oras. Tinangay at saka ibinenta ang truck na pagmamay-ari ng munisipyo ng Marilao, Bulacan. Ang mga suspect sa nahulikam na krimen, empleyado ng munisipyo at kanyang mga kaanak. Nakatutok si Oscar Oida. Nakuhanan ng CCTV na naglakad patungo sa engineering office ng munisipyo ng Marilao, Bulacan ang dalawang lalaking ito. Ilang sandali lang, isang puting truck ang lumabas. Tinangay na pala ito ng dalawang lalaki. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumabas na dinala ng mga suspect ang truck sa palengke ng Giginto, Bulacan. Kinabukasan, isinakay ito sa mas malaking truck na nakuna namang dumaan sa toll ng North Luzon Expressway o NLEX. Ayon sa hepe ng Marilao Police, pangunahing suspect sa pagnanakaw ang utility helper ng engineering office, pati na ang kanyang asawa, pinsan at isa pa. Ibinenta umano ng mga suspect ang nasabing truck sa halagang 100,000 piso sa isang buyer sa San Mateo, Rizal. Marami pong bayan na dinaanan to. Pagkakuha sa Marilao, dinala pa po ito sa Giginto. Mabot po ng Plaridel hanggang lumabas ng NLEX. Pero hindi para rito natapos ang bentahan. Dahil gumawa umano ng peking dokumento ang unang buyer, saka ibinenta sa isa pang buyer sa halagang 400,000 piso. Matapos ang 2 linggo, natunto ng truck at nabawi sa huling buyer. Mula Marilao ay dinala hanggang San Mateo, Rizal. So nag-backtracking po tayo at doon natin na tuntun kung saan yung truck. Doon na po natin na-recover yung truck. Doon po sa huling bumili yung second buyer. Tinutugis pa ang 4 na suspect na nahaharap sa kasong carnapping. Pinag-aaralan pa ng pulisya kung sasampahan ng kasong paglabag sa anti-fencing law ang mga bumili sa tinangay na truck. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Magsasampa ng kaso sa NBI si Senador Riza Ontiveros laban sa mga nasa likod ng video ng bumaliktad na witness sa investigasyon ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Ipinakita niya rin ang mga resibo na si alias Rene Umano ang nag-alok na tumestigo at hindi ito binayaran. Nagpatulong anya ito dahil kinidnap umano ng religious group ng pastor. Nakatutok si Mav
Gonzales. Galit na pinabulaanan ni Senador Risa Hontiveros ang pahayag ni Michael Maurilio alias Rene kamakailan. Nagawa ng senadora ang mga akusasyong binitawan ni Rene noon, kabilang ang pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinungaling na nga nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Sabi ni Maurilio sa videong ipinost online ng isang pagtanggol valiente noong June 25, tinakot at binayaran umano siya ng senadora para akusahan si Kibuloy at ang mga Duterte. Kanina naglabas si Hontiveros ng mga screenshot ng email at text bilang resibo na si Maurilio raw ang paulit-ulit lumapit sa opisina niya mula noong December 2023 at nag-volunteer na tumistigo laban kay Kibuloy. Siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina. Andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. Sa mga unang mensahe noon, bago bumaliktad, paulit-ulit umanong sinabi ni Maurilio na may banta sa buhay niya. Kaya inilagay siya sa witness protection, katulong ang religious sector at civil society groups. At noong June 22 at 23, ilang araw bago kumalat online ng video, nag-message pa aniya si Maurilio sa opisina ni Hontiveros. Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain." Ayon kay Hontiveros, hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng bagong video. Pero ang turing niya rito, witness tampering, fake news, psychological warfare. Hindi rin aniya nito napahina, kundi lalo pang napalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy. Hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin 14 sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Desidido rin si Hontiveros na kasuhan sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga nasa likod ng video, kabilang na si Maurilio. Pinag-aaralan din niya ang pagsasampa ng kasong kriminal. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo nila Kibuloy at Duterte. Matatandaan namang shinare ni Senador Bato de la Rosa ang nasabing video kung saan binawi ni Maurilio ang kanyang testimonya. Hirit ni Hontiveros, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Hinihinga namin ng reaksyon dito si De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng 2 bagsak ng oil price hike noong nakaraang linggo, rollback naman ang bubungad sa mga motorista sa unang araw ng Hulyo. Nakukulangan dyan ang ilang motorista. Pero ayon sa Energy Department, posible pang masundan ang bawas presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil may piso at 80 sentimong rollback sa litro ng diesel at piso at 40 sentimo sa gasolina bukas, paunti-unti lang magpagas ang mga motorista ngayon. Nagkarga muna ako ng 300 para sa susunod dahil nga magro-rollback, tsaka uli ako magkakarga. Bitin pa nga para sa marami ang liit ng rollback kumpara sa 5 pisong pinagsamang dagdag presyo noong nakaraang linggo. Tataas, malaki. Bababa, maliit. Kami ng 200. O tataas. Ang laki ng tinataas. Tapos bababa. Dapat naman kung magkano tinataas, dapat ganun din nire-rollback, di ba? Pero hindi eh. Kung tataas ng 5 piso, bababa 2 piso. Kasi yung cost ng speculation ay hindi naman agarang nawawala. Agam-agam. So,
Dadaan ho yan ng mga ilang adjustment. Saka Director Abad. Wala ho tayong inaasahang magiging rason para umingkris ho ito agaran. Pwede pa ngang masundan ang rollback. Malaki ho ang tsansa na bumalik uli siya dun sa dating price before the June 9 to 13 na week. Inaasahan ho natin na maibabalik yung in-increase na around 7 pesos. So nasa 2.20 na ho tayo sa diesel. So meron pa ho tayong babawiin dapat ng mga 5 pesos. Makababawi rin ang mga public transport vehicles kung ang suki nila ay ang mga kumpanyang pumayag sa kanilang magbigay ng 1 peso per liter discount. Pag-aaralan pa kung pwede ring bigyan ng discount ang mga pribadong sasakyan. Bukod sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo, may dagdag pang good news dahil may inaasahang ding rollback sa liquefied petroleum gas ngayong darating na Hulyo. Ang Saudi Arabia hindi affected nung conflict na yan. Ito na ho yung panahon kasi na pababa ang LPG. So baka ho talaga matuloy-tuloy lang ang pagbaba. Mabuti kung magkaka-rollback parang maano sa mga bilihin, makakatipid din. Sana tuloy-tuloy nilang baba yung gas nila para maging maganda rin sa nag-negosyo. Hinihintay pa ng DOE ang pinal na kwenta ng rollback. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi sinanto ng mga kawatan ang compound ng isang simbahan sa Quezon City. Pati mga tansong tubo ng aircon doon ninakaw. Ang nahulikam na krimen at sinapit ng mga suspect sa pagtutok ni James Agustin. Pinagtulungan ng 3 lalaki na ibaba ang mga copper tube mula sa isang tricycle sa bahaging ito ng Barangay Bungad, Quezon City. Madaling araw nitong Sabado. Inilagay nila ito sa gilid ng kalsada at saka inayos. Ang mga copper tube ninakaw pala nila sa compound ng isang simbahan. Sa CCTV kita ang isang lalaki na kinukuha ang mga copper tube ng air conditioning units. Ayon sa pulisya, nadiskubre ng isang empleyado ng simbahan ng pagnanakaw. Nasilip ng ating complainant na sa kanyang cellphone na yung sa live CCTV footage na merong nagaganap na pagnanakaw doon sa kanilang simbahan. Bandang alas 2 ng umaga. Kaya tumawag po sila sa ating PNP hotline 911. Kaya agad-agad po nakapag-responde ang ating kapulisan. Sa manhunt operation ng pulisya na aresto ang 3 sospek. Natunto ng ginamit nilang tricycle pero hindi na nabawi ang mga ninakaw na copper tube. Inalam pa raw ng pulisya kung may grupong kinabibilangan ng mga sospek na ganito ang modus. Itong mga sospek mayroong mga previous cases ng robbery, robbery akyat bahay, as violation ng 10591 yung barel. Yung isang suspect po natin, nahuli na rin siya sa section 11 ng 9165 ng anti-illegal drug. Itinanggi ng mga suspect na sangkot sila sa pagnanakaw. Hindi ko magagawa yun. Pinaralan po ko ng mga pasero ko na hindi ko kilala. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto 24 oras.